anti-Marcos ang Supreme Court, ako dinisbag. Dinisbag din ako ng 1 year, hindi dinisbag, kahit na walang dahilan. Ngayon, ito, si Inday Sara, nanuntok siya sinuntok niya yung sheriff na nag-implement lamang ng order of the court, who is, he was performing his duty as a sheriff, pero sinuntok ka. And yet, the Supreme Court did not bother to suspend her. Kaya, ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon, ang bigas ng Supreme Court. Yes, I believe it. Hindi ko na makakalain na ganyan pala sila. Yung statements ni Vice President Sara, napaka-immature. Kulang na kulang sa speechmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita ng kagaya sa health issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi niya chinecheck kung ano yung pinipili ng killer. Yung mga sinasabi nila, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. Harap po yan. Harap po yan, sir. Harap po, sir. Sir lang po. Yan. Wait lang, meron pa. Ilang. Pagay naman. Ay, buka lang. Yan lang natin natin, Mike. Buka lang po. Okay? Okay, salamat. Sir! Hi! So, bakit po tayo nandito? Ano po makakita natin? Nandito ako ngayon sa Supreme Court upang ikain ang isang complaint against Vice President Sara Duterte Carpio dahil doon sa kanyang Zoom lesson na kung saan ay nagmumura niya si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at si Speaker Martin Romualdez. At doon din ay kanyang sinabi na meron siyang inusap na inuusap niya na patayin si Pangulong Bongbong Marcos, si Liza Araneta Marcos at si Martin Romualdez kapag may nangyari sa kanya. Ang ibig sabihin, meron na siyang mabuong plano na mapatay si Presidente Bongbong Marcos. Ngayon, yan ay dahil siya ay member din ng Korte, siya ay isang abogada, ay gusto mong subukan ang pagiging fair at ang pagiging makatarungan ng Supreme Court sa pagkatao na kung saan wala naman talagang dahilan para disbar ang Supreme Court. At yung kaso na inihain ni Bryce Robles ay dinismiss ng Department of Justice kasi wala namang ebidensya na ako ay nag-upload ng video, and yet the Supreme Court, dahil anti-Marcos ang Supreme Court, ako ay dinisbar. Dinisbar kita ako ng 1 year, hindi dinisbar kahit na walang dahilan. Ngayon, ito, si Inday Sara, nanuntok siya sinuntok niya yung sheriff na nag-implement lamang ng order of the court, who is, he was performing his duty as a sheriff, pero sinuntok ka. And yet, the Supreme Court did not bother to suspend her. Kaya, ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang bigas ng Supreme Court. Tingnan ko kung talagang totoo ang kanilang adikain na mag-administer ng justice o gusto nilang ipatupad ang batas dahil hindi fair ang lahat ng ginagawa ng Supreme Court. Si Laila Vilima, nag-defy ng order ng Supreme Court ng PRO, yet hindi man lang siya kinanti. Si Chel Chocno, na nagsubmit ng mga peke, mga forged documents sa Supreme Court, hindi siya sinusunod. Ngayon, ito, si Vice President Sara Duterte, nagtatangka na patayin ang presidente, patayin ang First Lady, patayin ang Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Sinasabi nila na sila ay magpapatupad ng batas. Tingnan ko ngayon ang tigas nila rito dahil hindi sila titibo dito kay Sara dahil sila ay anti-Marcos. Sir, you are not linked or allied with the Duterte before the past time? No, I am not an ally. As citizen, I supported President Duterte, former President Duterte, when he was the president, because it is a duty and obligation of every Filipino citizen to support the president. But when he was, when he ended, my support of course is support President Bongbong Marcos. As a Filipino, you have to support the cabinet, you have to support the president, you have to support the administration. Pero anong ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte? Pinastos niya si President Bongbong Marcos, pinastos niya ang gobyerno. At ngayon, gusto pa niya magbudita. Saan kayo nakakita rin ng former president? Gusto niyang paliin at baliwalain ang konstitusyon. Gusto niyang lumabag sa batas ang mga military. Gusto niya ang military ay maging mga tao-tauhan na susunod sa ating makatalungan at mga paglabag sa batas. Kinampanya kayong senador, kinampanya mo kayo, tinaas na yung kamay nyo, even made a joke about your disbarment case. Does this mean that you're fighting of this matter? Does it mean that you're already flooding ties with the defendant? Well, gano'n na nga. Kasi, in this case, hindi naman kasalanan yung nangyayari sa kanila. Ito mga nangyayari at kay Vice President Sara Duterte. Sino ba may kagagawa ito?
Sino ba ang naghain ng budget proposal sa Congress? Sino ba naghain ng more than 2 billion na Office of the Vice President budget? Eh, siyempre, nagtaka yung mga congressman, bakit napakalaki ng 2 billion mo? Para saan yan? Ngayon, nag-inisa-isa na nila, laki na nila doon, eh, bakit ang laki-laki ng mga confidential files, intelligence files, ganyan? Ano ba nangyari doon sa previous na mga Ayan, naglabasan na yung investigatos, yung mga Fernando Tempura, yung mga Carmen Silvanova, na halata mo na mga invento ng mga pangalan. Eh, milyon-milyon yung mga bibisbra sa kanila. Tapos ngayon, dahil na inubusisa ng Congress, kasi si Presidente Coco Marcos, sino ba may kasalanan yan? Sino ba may kagagawa ng mga pondo na yan na kanyang news line na sa nakakita 125 million in 11 days? Ano nangyari yun? Bakit meron bang network ng OBP na para bigyan ng mga anak, mga estudyante, ng gobyerno? Wala nang siya network na gano'n. The way the Vice President is behaving as well as the former President then supporting the leader. Yes, I agree with them. Eh, hindi ko na makakalain na ganyan pala sila. Yung statements ni Vice President Sara, napaka-immature. Kulang na kulang sa speechmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita ng kahit sa healthcare issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi nga chinecheck kung ano yung pinipili ng cleaner. Yung mga sinasabi niya, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. Last question from my end. Sir, then ano naman, are you doing this for the President appointed to the cabinet? No. Ako, hindi ko cabinet. Okay. Alam mo na mas malaki kinikita ko when I was in the private practice. I was a corporate executive. Sa ngayon, but this is just a commitment to the President. We have the country. Eh, hindi mo naman pwedeng matawag na mas nakikinabang ako ngayon. I do not regret serving in the public sector. Pero at ang una sabihin, hindi ako nakikinabang ng gusto ngayon na kagaya ng dating nasa private practice ako. Dahil ako naging presidente ako ng mga kumpanya, naging director ako ng maraming kumpanya. Mas laki ang pag-uusapan lang. Eh, ano ba, butan na doon? Dito, I accepted the appointment of President Coco Marcos. I want to help him. I want to help the country. Sir, yung pagmumura, kasi yung pagmumura sa isa yan sa mga naging sinayda ng plan, or sa Suprema, parang discard na yun. Oo. Ito ba nakikita nyo rin na sa kami ng bilan? Eh, dapat lang. Kasi yung pagmumura ko ngayon, it was not done in public. It was not done in public. It was a private video sent to Raisa. Pero sila nag-upload. Dahil gusto nila magdrama. Nangyari, kung file sila ng case against me, binismiss yun. Kasi ang sabi ng prosecution service, wala kayong proof niya. Kasi atong nilari ko yung nag-file yan, nag-file. Ang sabi mga desisyon, hindi sila nag-comply dun sa requirement na dapat kung sila ay duty anti-crime division. May certification yun na ako talaga nag-file yun, nag-upload. And despite that, isinabit yun sa Supreme Court, I provided them with a copy, hindi nila binasa, hindi na pinagbadan ko yun. Kasi anti-Marcos. Eh, si Binti Sara, pinagmumura niya, hindi lang isang tao, ha? At ang mayor niya, presidente. First lady, at saka speaker of the House. Hindi lang mura. Pinagbantaan pa niya, napapatay niya. Na meron siya inutusan, na tao, napakayin. Si Presidente BBM, si First Lady, Lisa Almeida Marcos, at si House Speaker Martin Romualdez. So, yan ay more than enough para mag-pamilo sa Supreme Court. Eh, ito, motoprobe yung ginawa nila sa akin. I-motoprobe yung din nila kahit sa Sara. Sir, sa ngayon, ano po ang mensahe nito kay Sara? Mag-isang siya. Dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Wala na panahon ngayon eh, dahil mag-election na mag-business break. Pagdating ng January, ilang sessions lang, mag-re-recess na, ang Congress mag-adjourn na. Dahil na election period na election season. Pero sigurado, sa next Congress, sigurado siya ay i-impeach. Sigurado. Okay, last question po regarding the disbarment. Sir, aside from disbarment, ikaw pa kayong Camera po. Ang nababasa naman natin sa pagkakata na ang NBI ay susuki na siya para doon sa alamin, doon sa assassin na kanya at ang Department of Justice naman ay nagsabi na kanilang nasigahan itong assassination plan na ginawa ni Vice Sara. Magpapayla ko ng impeachment sa lahat ng justice dahil hindi nila tinutupad ang kanilang tungkulin. Kung hindi nila i-disbar si Sara dahil dito, I will file an impeachment case against all of the justices. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics,
Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.